Same, pero iba. We are number 1, 06.7 Energy FM Pangga. Huwag mo sabihing radyo, sabihin mo. Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Siyempre, good morning din sa napakaganda, napaka-sexy ang babaeng blooming na blooming. DJ Lindsay, good morning. Magandang morning, baby Toby. Ganda mo sa suot mo ngayon, ah. Actually. Ang pogi mo sa kulay na suot mo. Ano pa bang iba pa ba sa kulay ko? Itim lang naman ako palagi. Wala lang. Blacks look good. Sige. Uy, pero ang ganda mo. Ay, thank you. Bagay na bagay sa'yo yung damit mo. Parang ngayon ko lang yung nakita ang sinuot mo. Tinry ko lang. Kasi wala na. Kasi nagsasawa na rin ako. So mga ganap ko sa mga damit. Ganyan. Oh, ang dami mo kasing ganap ngayon eh. Ang dami mong racket. Hoy, alam mo, nagtatrabaho lang tayo at ginagrab lang natin yung chance kasi. So kailan kaya ako makakaramdam ng libre ni Lindsay mo? Ang tibay ng mukha mo. Ang sabi mo nga sa akin, ikaw yung magbibigay sa akin ng wala, sinin mo lang ako eh. Potato corner. Hoy, nag-lap ako noon, lap icon. Wala. Sin lang yun, uy. Alam nyo kasi, kami ni Toby. Sin lang. Pustahan pa tayo. Mas madalas kaming nag-uusap sa Instagram eh. Dahil hinihintay kong barahin. Kasi gusto kong barahin siya sa mga post sa Instagram. Bakit? Anong problema? Kailangan nga natin magparamdam, di ba? Ng presensya natin sa ating mga social media, di ba? Tama. Yung story. Ako din naman ba't mo babarahin? Hindi. Hinihintay ko lang. Ay, wala na. Sana yun? Oo to. Nawala yung Ano? Mamaya na nga. Sinin mo lang kasi ako, yun kasi yun. Ang alam ko, Sin zone. nag-reply ako sa'yo. Hindi, sin lang yun. Hindi. Pati ba naman ikaw, sinisin lang ako. Ay, oo nga. Hindi pala ako nag-reply. Ang na-reply ko sa'yo, yung pwede mong gawin. Diba? Na poster. Trabaho pa. Oo nga. At least binibigyan nga kita ng idea eh. Alam mo, gagawin ko na talaga yun. Oo, nasa isip ko na yun. Oo nga, Sabado-Linggo. Sabi ko kasi kay Toby, gawa tayo ng poster ng Inside Out. Yun nga, gagawa nga talaga ako nun. So, sino ang ilalagay mo dun sa Happy? Ha? Sa Joy pala. Ikaw, masaya ka, di ba? Feeling ko kasi dun ako sa nakabusangot lagi eh. Ano ba yung mga busangot lagi? Sino ba naman kulay ng busangot? Ang naisip ko kasi, iba-ibang iba-ibang emotion naman. Ang naisip ko naman, iba-ibang, yung mga ugali talaga ng mga jacks dito. Yun. Ay, ikaw mataray, gano'n. Oo na. Angry pala. Yung nakapula. Ganyan. Grabe ka naman. Bakit? Si Papa Jackson dapat. Si Papa Jackson dapat yun. Ay, oo nga, no? Diba? Tapos Joy. Sino ba si Joy? Si Sheena. Oo, masiyahin. O kaya, Kuya Chico, hindi eh. Masungit din yun eh. Oo, yan. Hindi dalawa. Di tatlo kami dun sa bahala na ako dun mamaya. Sa bagay. Ano na maisip ko, no? Tapos kakorte din ng mga ng mga characters. Kakorte? Papahirapan mo pa ako, ha? Oo, syempre. Di ba pwedeng ibahin ko na lang kulay nyo mismo? Hindi. Parang effort, A for effort. Hoy. Kamusta naman weekend mo? Okay naman. Okay Umuwi naman. yung kuya ko. Oo. Di ba nga, nagpunta nga ako Pasay nung Biyernes. Nakita ko nga na kayo, nasa hotel kayo na mamahalin. Mamahalya. Ganyan talaga. Oo. Picture ka pa dyan. Yung pinicture Siyempre naman. Yung wine lang sa may saksakan pa. Abay, syempre. Bakit doon? Di man lang Para pa misteryoso, di ba? Misteryoso ka pa dyan. Kasi yung table kasi doon, no? Yung, meron kasing office table doon. Yung office table doon, may punong-puno na ng pagkain. So, hindi na ako nakapag-picture ng wine doon. Okay. Kaya doon na lang sumisaksakan, di ba? Di sana yun nga yung pinicturean mo dahil mas maganda nga siya. Mas aesthetic. Wala aesthetic. So, okay na yun. Oo. At least na-i-post ko naman. Sa bagay. Ba't pa kasi ako nakikialam, nakikitingin na lang ako ng story ng my story. Diba? So, syempre, ayun na nga, nandun na nga kami, no? Natutuwa naman ako dahil minsan, ko lang ulit nakita yung kuya ko. Talaga? Oo. Naitanong mo ba sa kanya kung natutuwa siya na makita ka? Oo naman. Ano sabi niya? Sabi niya, Bokloy, I miss you. Weh! Kasi may pabor siyang hiningi sa akin eh. Kaya naman pala.
ko naman. Ganyan yung mga tao, no? Na-experience mo na yan. Ano yan? Yung mga taong mabait lang sa'yo kapag may pabor na hinahingi. Oo naman, Diyos ko. Grabe. Pag may pabor na, like for example, syempre ako, yung skills ko kasi, nag-edit kasi ako di ba? So medyo marunong tayo sa na yan, sa ganyang bagay, no? Sa editing. So syempre, yan, kakumustahin ka. Totoo. Sabihin na natin, may crush mo yung tao na yun, di ba? Yun lang, crush diba? pala Crush mo yung tao na yun, di ba? So syempre, kapag meron siyang pinagawa sa'yo, di ba? Or may favor sa'yo, no? Gagawin mo pa rin yun. Di ba? Pero syempre, kilala ka lang niya kapag may papagawa sa'yo. Pag may pabor. Ouchie. Ouchie? Ikaw ba? Naranasan mo na yan? Hindi naman. Yung ano lang, ang tawag dito, nakakansyawan. Halimbawa, birthday ng anak nila, ganyan. Hoy, Ninang, kayo ko na rin mag-host. Kalma. Huwag ka magmura. Papukan eh. Hindi naman. Wow. Ako, wala naman. Ha, ganyan. Sige, try ko pumunta, ganun lang. Try ko pumunta. Hindi kasi hindi ako basta-basta din nakakapunta sa mga ganyan eh. Unless talagang free yung schedule ko, di ba? Oo nga pala, ang dami mo nga palang hindi naman. ganap sa buhay. Mga nakalatag na kasi yung yung calendar natin madalas. Yes, no. So, dapat kapag hindi siya late notice dapat. Ikaw ba tumatanggap ka ng gano'n, yung late notice? Oo. Kaya naman. Meron nga eh. May isang tao nga ako kakilala, no? Na late notice, no? Mag-birthday na siya actually. Sino yan? Sino? Hindi mo kilala? Mag-birthday na siya? Mag-birthday siya nung March, no? March late notice. March eh. Di ba? March, di ba? Oo. Kasi sabi lang sa akin, alam mo, Toby, ang gwapo-gwapo mo. Ano ba ang yan? galing-galing mo, no? Gawa mo naman ako si BB. Hoy, excuse me. Dadaan ako. Late notice yun. Hindi yun late notice, mga 2 to 3 weeks yata before. Late pa rin yun. Hindi yun late. Late pa rin yun. Ang late mga 2 days before. Ay, hindi. Late yun para sa akin. Alam mo kasi, madami rin naman kasi akong ginagawa. Tapos yung mag-i-edit ng CBB, hindi rin naman ganun kabilis. Madali lang yun kasi may template ka na nga, di ba? Hindi ako nagte-template. Pero ang daming nagandahan doon sa OBB at saka sa CBB ng vlog ko. Lagi ko sinasabi, naku, binayaran ko yan. Chareng! Hindi. Naku, si Toby yan. Galing-galing ni Toby. Gawa yan ni Toby lahat. Pero syempre, yun naman yung para sa akin, no? Kapag tropa ko naman, libre lang yan. Walang problema sa akin sa bayad or kung ano man, no? Or libre ako, no? Bahala na lang kayo, lilibre nyo ako ng kape, ng french fries, no? Diba? Pero para sa akin, kapag tropa naman yan, wala akong problema. Kung pabor, wala akong problema. Basta, kapag ako naman yung humingi ng pabor, no? Dapat, syempre, iyan nyo rin naman ako. Yun lang yun sa akin. Pagbigyan ka rin. Magbibigyan din ako, di ba? Hindi naman pwedeng one-sided lang. Ano kayo lang anak ng Diyos? Kaso nga lang, ang mahirap sa akin, no? Hindi ako humihingi masyado ng pabor eh. Actually, patay na bata kasi itong si Toby eh. Hanggat maaari kasi kapag ako yung kung kaya kong gawin, no, at gawan ko ng paraan, ginagawa ko yun. Oo. Like for example, nitong nakaraan lang, di ba? Nag-approach ka sa akin na ako na magpapagawa ng cellphone mo. Oo. Ayoko. Kaya ko pa naman eh. Meron pa naman talaga mahuhugot, no? Kasi ayoko na sa lahat. Ayokong masyadong mag-rely sa mga tropa ko. Kasi what if, no? As time goes on, no, or as time goes by, mawala rin naman kayo sa akin, no? Hindi na tayo magkausap, di ba? Or hindi naman kaya, much worse, di ba? Kunin na kayo ni Lord. Hoy! Bastos ka! Hindi pa pinag-uusapan lang natin yung good deeds ng mga tao. Well, hindi natin alam, di ba? Hindi natin alam. So, what if nga ganun nga yung mangyari, di ba? Wag naman sana, no? Katok-katok sa kahoy, no? Pero, ayun, hanggat maaari talaga, ayoko talaga na humihingi ng pabor ako. Ako naman, ayoko nakikita na nagsasuffer yung mga kaibigan ko, lalo na yung mga close sa akin. Kung kaya ko naman gawa ng paraan. Di ba kung may solusyon naman at saka madali lang for me, i-offer ko yan. Yes. Tulad nung isang sinabihan ko nga na kaibigan, di ba, na parang nakikita niya na parang nasa bingit na ng medyo patsupi na dun sa trabaho yung mga kaibigan niya. Sabi ko, ba't di mo tulungan? Ikaw yung maraming trabaho, maraming ganap. Tapos parang nagrarason siya. Sabi ko, ba't ikaw ba yung tipo ng kaibigan na hihintayin mo pang humingi ng tulong sa'yo yung kaibigan mo bago ka magbigay ng tulong? So kasi ako mas gusto ko yung, may mga taong ganun, Baby Toby, ha? Diba? Yung hinihintay nila na mag-reach out bago sila tumulong. Hindi ko alam kung anong rason. Sa tingin mo ba? Sa tingin ko dahil, minsan kasi ang lalaki kasi, Sa bagay, iba lalaki kasi. Ang lalaki kasi, di ba, hanggat hindi siya humihingi ng tulong, okay pa eh.
siguro kaya niya pa rin yun. Oo. At minsan, nahihiya rin kami na humingi ng tulong. Kasi nga naman, di ba, kapag nakikita mo kasi kapag lalaki, di ba, dapat ikaw yung nagpo-provide eh. Dapat kinakaya mo lahat-lahat eh. Oo. Ngayon, kapag nagpakita ka or nag-approach ka sa ibang tao, parang titignan ka kagad na as weak na tao. So, ganun yung Weakness tingin. kagad. Oo, yung ganun yung tingin. Parang baka isipin nito, mahina yung tingin ko sa kanya pag nag-offer ako ng help. Ganon siguro yung iniisip nung iba. Hindi ko naman nilalahat. Totoo naman. So ayun, may mga ganun na tao na kung saan ayaw nilang makitaan sila ng soft side ng weakness nila mismo. Totoo. Pero mga panggano, kung papakita nyo naman yung weakness nyo, yung soft side nyo, no, wala namang masama dyan. Oo. Kung hindi na talaga kaya, no, pwede tayong humingi ng tulong. But it takes a very special person or a couple of people na i-open mo yung vulnerable side mo. Yes. Kasi hindi sa lahat ng tao i-open mo yung weaknesses mo eh. Tama ka diba? dyan, Or Lindsay. may mga tao na, ay, kahit anong mangyari, hindi ako hingi ng tulong o hindi ako iiyak sa harap nito. Yes. Pero meron akong set of people na pwede kong iyakan at pwede kong kwentuhan ang weaknesses ko. Ganun ka ba? Ganun ako. Diba? Uy, mo, ikaw. Oo nga. Mga pinagkukwento ko sa'yo, di ba? Minsan Ano nangyayari sa akin? Nagkakaiyakan kaming dalawa. Kwentuhan lang to ganyan. Lalo na nung Friday. Oo, di ba? Talagang... Buti napigilan natin. Ikaw naman kasi, kasalanan mo yun eh. Kaya nga. So, may mga ganyan talagang klase ng tao. Kayo din, Pangga, kung sa tingin ninyo, kailangan ng tulong ng mga kaibigan ninyo. Ako para sa akin lang to. Huwag nyo nang hintayin na mag-reach out sila. Mag-offer ka. Pero be sincere with your intentions. Yes. Diba? Pero alam mo, merong mga girlfriend na ayaw nilang nakikitaan na umiiyak or naglalabas ng sama ng loob or ng yung malungkot na bagay or nangyari sa kanilang mga boyfriend. Ayaw nila ng ganun. Ayaw nilang open sa kanila yung boyfriend nila. What do you mean? Ayaw nila ng... Kumaga may mga babae kasi na gusto talaga nila yung strong mentality na lalaki. Wait! May mga ganun. Hindi naman ngayon lahat ng kapag lalaki, Hindi naman sinasabi na na lahat ng babae, no. Oo. May mga babae na ayaw nga sa mga ganung lalaki. Na kung saan talagang open talaga sila sa mga sa mga sad moments nila, 'di ba? Yung nag-o-open sa partner nila, 'di ba? Kunwari kung malungkot ka ngayon, uuwi ng bahay, mag-o-open, yung ibang babae ayaw nila ng ganun. Seryoso ba? Pero alam mo, bilang babae din naman, nag-check ako kanina. Ako gusto ko nang ino-open sa akin yung mga pwedeng i-open. Pag mong dumihan ng aking utak, Lindsay. Hindi! Ang aga-aga, Lunes sa Lunes, ang dumi-dumi ng utak ko. Hindi. Ibig ko sabihin, gusto kong ino-open sa akin yung lalo na yung pagiging weak ng lalaki. Kasi it humbles me. Ibig sabihin, they trust me. Actually. At marami akong kaibigan na ganyan, yung bigla na lang nag-open sa akin. Pero alam mo, no, kapag nag-open sa'yo yung isang lalaki, wag na wag mong gagamitin yung weakness na yan sa Ay, oo, no. Bakit? Kasi hindi na yan mag-o-open sa'yo. True. Last na yon na open niya sa'yo. True. In fairness naman, mabuti naman akong kaibigan kasi wala akong time makipag-chismisan. Actually. Kasi lagi akong, missing in action. Kahit itanong mo sa akin yan, nakalimutan ko na yan agad. Ganun ako. Diba ikaw ba naman aalis ka na kagad dito ng 11, diba? Sabi sa inyo, wala ako nakakachismisan dito. Kasi mas gusto ko pang minsan magpahinga kaysa pag-usapan yung buhay ng ibang tao. Actually, masarap yun, no? Masarap yung nagpapahinga ka na lang. Kumbaga, dead kid ka. Oo, kasi para sa akin ang sorry na ha, hindi ko bet yung pag-uusap ng buhay ng ibang tao. Diba? Buhay niyo yun eh. Diba? Huwag natin pakialaman, no? Tsaka hindi siya nakakaganda. Oo. Nakakapagod din. Oo. Nakakatamad, iisipin mo pa, diba? Oo. Ngayon, kapag ang nangyari like for example, yung pinag-uusapan yung tao, nalaman na pinag-uusapan niyo siya, di issue na naman yan. Oo. Diba? Magkakaroon pa ng problema, magkakaroon pa ng conflict, diba? Alam mo, one time may sinabihan ako, may chichika daw siya sa akin. Sabi ko, is it really worth knowing? Sabi kong ganon. Kasi kung ikasisira yan ng taong to, I'd rather not know. Thank you. Ganon lang. Talagang kinat ko doon kasi ayoko ng mga ganyang eme. Ako din. May Diba? ginanya na rin ako. Feeling ko nahawa na ako sa'yo. Good thing. Yung tipong, naku, tahimik na lang tayo. Kapag Diba? dalawa kami ni Toby nag-uusap, mga pinag-uusapan namin, mga something. Kabastusan. Ay, hindi! Mga
Paano ikaw nag-open ng kabastusan? Reply, hoy, ang kapal lang mukha mo. Ako? Oo. Walang maniniwala sa Hoy, iyo. sa tropahang to, ikaw yung hindi wholesome. Ang tagbay naman ako. Talaga nilaglag mo ako sa programang to. Hindi, joke lang. Nakakaloka. Si Lindsay po ang pinakamabait na tropa sa balat ng lupa. Hindi, real talk lang kasi yung pinag-uusapan natin. Actually, oh. Wala kaming pa-cute-cute na ganyan. Naiinis kami sa ganyan mga pa-cute-cute. Diba? Kung ang pinag-uusapan namin, talagang derechahan talaga. Diretsa Wala nang talaga. paligoy-ligoy. Kung may True. tatanong siya, dederechahin ko siya, diba? Oo. Kahit yung pinaka nakaka-der-der na mga topic, ganyan. Kasi di ba may mga ganyan tao, yung talagang straight to the point. And mas bet ko yung mga ganyan. Diba? Ba't ko rin yun? Oh. Yung i-real talk pa ako. Sabihin sa'yo, ayaw niya sa'yo. Oo. Gustong gusto mo, tapos ayaw naman sa'yo. Diba? Hindi ka nga binigyan ng... Oh, yun na. Umaga pa. Ay, sorry. Akala ko kasi nagkikwentuhan lang Ay, tayo. wala na. Di na ulit ako mag-ano. Ginamit mo na sa akin yung inopen ko sa'yo. Ikaw nga nag-open sa sarili mo dyan eh. Wala nga ako sinasabi. May mga iba nga dyan, mas malala pa yung ginawa sa'yo. Uy! Ay! Quiet. Hey. Pero anyway, maiba ko. No? May natutunan nga pala ako Ano yun? kahapon. Anek? Alam ba yung tunay na tawag dun sa hashtag na sign? Ay, di ano. Alam ko yan Ano? eh. Asterisk, pound sign? No. Ay, hindi. Ano ba? May iba pa. Ang tunay na tawag sa kanya. Huwag mo akong chinacharot. Ngayon mo palang babasahin yan. Hindi. Siyempre, inano ko lang, nirefresh ko lang sa utak ko. Ito naman, Fancy. ano to, stock knowledge. Wala tayo nun. Ano nga? Ayun nga, ang tunay kasi na tawag nun. Hindi, ito na lang, gawin nating tawag dito. Gawin nating game show. Oh, Oh my gosh. Wherein kapag nasagot mo to, 500 pesos ang makukuha mo. Baka mamaya wala na magsalita sa atin sa game show dito sa TV kasi dito pa lang napaghahalataan na yung mga babagsak. Game. Ano? ang tunay na tawag sa number sign or hashtag? Can I call a friend? Hindi. Call a friend agad. Isang trial pa lang call a friend. Hindi, a pound sign nga, hindi, Hindi ba? pound. Eh, iba ba yung pound? Iba, hindi yun pound. Tawag sa Amerika, pound. Oo, pero hindi talaga siya O di pound. tama pa din. Hindi, iba. Yung tunay na tawag talaga. Paano mo nalaman yun yung tunay? Nakipag-away sa game show Siyempre, host. nag-research ako. Oh. Alam mo saan po? Blacks. Hindi nga. Ay, ano bang tawag dun? Sirit ka na. Sire. So kapag hindi mo to nasagot, no? Ako bibigyan mo ng 500. O sige. Talaga? Oo. Ay, kasama na 500, nasaan na? Yan tayo eh. O mapangga natin, ito nag-aabutan na ng 500 pesos dahil maraming pera ngayon si DJ Lindsay. No? Ay, hindi ko makuha yung wallet ko. Ay, naku. So anyway, ito na nga. Huwag mo na abutin, sige na mamaya na. Isado mo na lang muna. O, ito. Kumuha nga. Galante ako ngayon eh, kaya dahil siya bigyan kita 50. 500. At least 50. meron. At least meron. Nakarang toko. O sige. Ito Okay. naman, napakamagastos mo naman. Kakarating lang ng kuya mo. Gusto mo agad 500. Abay, syempre. Magsimula muna tayo sa mga humble beginnings. 50 pesos. Pesos. So eto na nga. Ana, last chance. Oh. Ano? Sharp! Sharp! Hindi. Ano? Panasonic? Ano ba? Ano na? Ano nga? Wala na. Sirit ka na. Sharp. TikTok. TikTok-to. TikTok tuloy. Hindi. Ang tunay na tawag dun sa sa number sign or pound or hashtag ay Octothorpe. Where in the hell are we going to learn about Octothorpe. Octopus. Octothorpe. Hindi kasi, kaya Octothorpe kasi dun sa niya, sa edges niya, 8 yung edge niya, kaya octo. O, diba? 8 yun. Binilang ko na. Diba, ano yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kaya? Dalawa. Oh. Dalawa lang ba? Kala ko kasi Oo. 3 yung panalo eh. 8, 8, kaya octo. Okay. So, Thorpe. Depende yan kasi kung sino nagsusulat. Hindi. Ganun lang ba talaga siya? Oo, number sign, di ba? Okay. Kailan ka ba nagkaroon ng kailan ba nagkaroon tayo ng 3 number sign? Nung ako yung nagsulat. Hindi niya 9 yun eh. 1, 2, Oh. 3, 4. 3 times 4. 4, 6. Oo nga, 8 Oh. lang. Okay. Di ba? So yun, Octothorpe. Octothorpe. Di ba? Galing sa, na Octo kasi yung edges niya, 8. Tas Thorpe, galing sa Olympia na si Jim Thorpe.
Diba? Pero yung torp, pwede mo rin siyang, Gym torp. pwede Gym. mo rin siyang i-translate sa Old Norse word na torp, meaning farm or field. Okay, medyo palalim na So ng palalim. basically, no, Ang nerd na to, octotorp. Toby, Octotorp meaning ay 8 fields. Tama na, Toby. Tama ka na. Ang talino ko ngayon, no? Parang talino ko, no? Oo, Sabihin, tama. sabihin mo naman, ibigay mo sa Matalino akin ka to. sa part na yan. Talino ko. Ikinapogi mo ba yung octotorp na yan? Hindi, gusto ko lang i-share sa inyo yung Octotorp? aking intelligence. Sure ka dyan octotorp Oo nga. Oh, sige. I-search mo pa ngayon sa Google. Sige na. Ayoko na, sinabi mo na search ko pa. Tapos sabihin mo, parang ano-ano ko ngayon. May parang tiwala bobo-bobo ako ko. sa'yo. Parang wala kang tiwala sa mga pinagsasabi ko dito. Hindi meron kaya. Ngayon ko nga lang nalaman yun. Parang ikaw nga lang nakakaalam nun eh. Konti lang nakakaalam nun, okay? Kaya ako Ngayon nga marami share na. Ngayon marami na. Para masabi nila, di ba? Para sabihin natin na lokohin nila or hindi naman kaya gawin nilang content sa kanilang YouTube channel, di ba? Oo. Ano ang tawag sa hashtag? Original na tawag. Oh. Diba? Oh, now you know. Hindi tayo puro sigawan lang, di ba? At Okay. least may natutunan. Okay. Nasa 500 ko. Wala tayo 500 for today's video. Dito masa ako ng 500. Pati ba naman ikaw? Napaasa na. Ay naku. Octotorp ka pa dyan. At least may natutunan ka sa akin. Oo nga. Sige na. Diba? Ibigay mo na sa akin yun. Ikaw naman. Manila Day nga din pala ngayon, Baby Toby. Tsaka basaan. Oh, huy. O bangga, basa ka na ba ngayon? Uy, ang aga-aga pa Wet ka na ba ngayon, ha? Next, share ko lang ang experience. Kanina, nawala sa isip ko na Wata Wata Festival nga ngayon sa San Juan. Tapos, nagtataka ako bakit may build-up dun sa tinadaanan ko. Tapos may mga taong nakabantay na, alam mo parang sa Counter-Strike, yung nakahiga sila sa daan, tapos may mga dala silang baril na ganyan na water gun. Di tawa ko ng tawa, di ko lang nakunan. Sabi ko, Wata Wata Festival nga. Di sila, yung iba, yung mga motor, mga nag-ano na sila, nagre-reroute na sila. Kasi nga, syempre, mababasa. Hindi naman sila naka-raincoat, ganyan. Akala nila, maiinis ako sa pagbasa nila. Gusto ko nga tumigil. Sige, basahin nyo pa yung sasakyan ko kasi ang dumi. Carwash na yun eh. Sige lang, go lang. Yan na yun. Pero uy, mag-ingat-ingat kayo sa mga nambabasa. Oo. Kasi minsan ang nangyayari, bukod sa malamig yung tubig na pinambabasa nila, minsan may halong ihi. Ay, wey. Yung iba. Oo, isa na ako doon dati. Ang baboy. Oo, dati. Tas minsan, tubig kanal pa yung pinambabasa ako. Hanggang alas 12 yan ng tanghali, Baby Toby, ang pambabasa. Alas 12? Oo, Wata Wata Festival. Ang tagal. Matagal talaga. Pero uy, shoutout nga pala sa mga taga Cavite dyan, sa mga nasa Cavite City, papunta ng Cavite City. May regada ngayon, uy. Ano yun? Festival siya. Hindi siya festival, no? Kumbaga, event lang siya sa Cavite City. Ano ba talaga? Ngayong Wata Wata Festival. So sabay. Oo, sabay. Kumbaga, yung event na yun, para siya sa Wata Wata Festival. Basaan talaga siya. Isa lang ba yung patron saint ng lugar nyo? Tsaka Hindi, sineselebrate lang talaga. Parang tradition na siya. Ganun siya nangyari. Okay. Oo. So, good luck at saka be safe yung mga nasa jeep, mga sasakay ng jeep, dapat naka-raincoat kayo. Dahil may mga pupunta sa loob, tapos binabasa yung mga tao. Ay, naku, na-experience ko na yan. May date ako nun dati. Oh my gosh. May date ako nun, tapos, ayun nga, nakalimutan ko na, piyesta ng San Juan. Diba? So, yun, di nabasa ako. Basa ako habang nakikipag-date, di ba? College pa ako nun. Ay, talaga ba? Panis. Kawawa ka naman. Ay, nako. Anyway, mga pangga, susunod na napakaganda, napaka-sexy DJ Lensay para sa programang Lihim na ang Liham. And of course, nakasama mo at nakalandian ng hot baby boy ng radyo. Walang iba kundi si Baby Toby. At syempre, pangga, si Baby Toby ay pwedeng-pwede yung stalk at i-follow sa lahat ng kanyang social media accounts. Hanapin niyo lang Baby Toby 1067, okay? Okay. Baby Toby, dapat pala binati natin sila. O, sino? Si Belen, si Neil, si Vina Zamora, tsaka yung mga taga Pampanga sa Barangay Pandakaki, Mexico, Pampanga. Ang Helena Burgos at tsaka si Yoli Ruiz, si Ate Elizabeth Corpus. Yan, hello po sa inyo. Yan, hello din kay Masiseo, kay Android, kay Karen Tarape, Alice hello, kay Marcus Hill. Hello, good morning. Okay, hello. At kay Mariah, hello. Nasaan na yung kape ko? Charot. Pusus! Kunwari ka pa, totoo yun. O hindi, charot-charot lang yun. Totoo yun. Anyway, mga pangga, susunod na. Ito na nga, DJ Lensay, di ba? Tumutok lang dito sa estasyong same, pero iba, we are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mo sabihing radyo, sabihin mo. Di man na